na puntahan natin yung basement kasi atin yun eh. Property yun ng KOJC. Bakit daw tayo nagpapapigil sa mga pulis? Pinuntahan namin. Yung una namin pinuntahan, yung basement access malapit sa 7-Eleven, malapit dito sa Emerald Gate. Nako, pagpunta namin doon, nagulat yung mga pulis. Ba't nandun kami? Nang makita nila sa Attorney Torrio na tinahanap yung kanilang immediate superior doon, agad silang tumayo. At tinayo din nila yung kanilang mga pananggalang. Parang tinatabunan mga partner yung loob ng basement kasi sa malayuan makikita mo kung may mga nakasampay, may mga gamit ba sila nakasabit doon, yung kanilang ginawa. Pag alis nila Attorney Torion doon at ng mga media, lumabas ngayon yung mga police, dala yung kanilang mga shield at tinabunan mismo yung view para sa kung ikaw ay medyo salat sa height, hindi mo makikita kung ano nasa loob o nasa likod ng mga police. Pagkatapos niyan, pinuntahan na agad ng media at ng Attorney Torion yung entrance naman ng JMCFI basement dito mismo sa loob ng school. Hindi rin nagtagumpay, wala rin kasi nandun ang mga pulis. Pinuntahan na naman namin doon sa lugar dito malapit sa Bible School entrance ng basement, hindi rin nagtagumpay. So 3 attempts sa JMCFI basement just to prove that ito talaga, magkakaalaman tayo kung meron ba talagang paghuhukay ng butas sa loob ng compound o sa loob ng basement, puntahan natin. No avail. Pinuntahan naman natin with the legal team at ng mga media ang KOJC Cathedral. First canopy, pinuntahan namin, wala. Umikot kami sa likod at nagstay kami outside the police line, yung yellow line. Sa kabila naman, yung canopy facing the KOJC Kingdom, no avail rin. So lahat ng option ay tiningnan at inavail po ng ating KOJC Legal Counsel with Attorney Israelito Torion, pero walang response. Pagtanggi, hindi kayo pwede dito. MJ, kanina nakausap namin si Sir E.B. Hugalbut, no? Dinescribe niya nga si Torre as a lost soul na nga daw siya at naawa na nga siya dito sa mga bagitong pulis. Kasi nga, kumbaga ba, na napupunta sila dun sa no choice, pero kitang-kita na daw na talagang diskontento na or hindi na rin gusto ng mga pulis yung kanilang sitwasyon. Can you describe more on that? Ano ba talaga, kung ilalarawan mo ang mga pulis dyan, lalo na dun din sa area kung saan naririnig nila yung boses ni Torre? Yung dun sa loop, loop yes, may isang junior minister dito na nakausap ang isang pulis na taga Antipolo Rizal. At ano nangyari? Umiyak. Naku. Dahil nga, andito siya, tatay siya, yung asawa niya, bagong anak, sanggol pa yung bata, at yun, bahay nila ay binabaha. At wala siya magawa, hopeless siya. Dahil andito siya, pang 4th day niya na raw dito, wala siyang maayos sa tulugan. Actually, natutulog lang sila sa mga damuhan at kung saan pwede na maglatag ng karton dito sa loob ng KOJC compound. Ganyan sila ka-helpless. Nung nakarang araw nang itinake over nila yung Emerald Gate, the day after our 39 KOJC anniversary, payapa pa yung mga pulis sa labas noon, nung umagang yun Nung marinig nila yung LRAD at nagsisisigaw na si Torre, doon sila naging alerto para ba na-terrorize agad sila at nag-battle formation. So, hindi sila pinangungunahan. They are not ruled by the progress or by peace. They are ruled by fear. Alam mo yan, partner Ina. Oo, at dahil na-mention mo itong anniversary natin, no, di ba plano nga na makiusap pa rin tayo na maggamit ang cathedral pero hindi pa rin. So, kamusta ba yung nagiging preparation ngayon at ano bang kaganapan pa dyan sa loob po ng ating compound? Actually, habang tayo ay nagpapanayam, ay ongoing ngayon yung basketball games, ball games naman ng mga kapatiran natin. Dapat maglalaro sana kami ni Jade at ni Admar pero andito kami ngayon at nagbabantay dahil uunahin muna natin yung pagbabantay sa KOJC compound. Ongoing yung games. Sana manalo yung team natin sa SMNI. Hoy, baka masabihan tayong bias? Hindi naman ako host nagre-report lang naman ako. Sana manalo. Hindi, ito yung spirit of camaraderie na turo ng ating mahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Maalala natin yung sinabi ni pastor na, how will you know when you have peace? Yes. Diba? You will know when you have peace if in the midst of the storm, we are in the midst of the storm, but we are still calm. Yes. Naglalaro tayo ng basketball. Nagpaparade pa tayo kagabi. Nagpe-praise pa rin tayo sa ating dakila Ama. Ito yung kapayapaan na nakikita ng buong mundo batay sa turo nating mahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. And the fact, Ina, Almara,
kung masasama tayong tao, yung mga Yes. pulis dito na natutulog sa gabi, walang kamalay-malay at yung kanilang mga baril ay nandyan sa gilid, kung tayo masasama, di ba? Matagal na nating inimbargo yung kanilang mga baril gaya ng ginagawa ng CPP, NPA, NDF, no? At pinutok doon sa mga pulis mismo na nagdudulot ng takot sa atin. Pero ang turo ni Pastor, kapayapaan, hindi tayo lalaban, a-abide tayo sa kanilang mga sinasabi. Pero kailangan na natin ma-document at kailangan idaan sa tamang proseso. Ina, Almar. MJ, bago ka namin na bitawan, kasi baka meron ding tanong si Kaado na sa linya din via Zoom. Sir, magandang hapon. Almar, Ina, tsaka MJ po. Okay, wala. Balikan natin si Kaado. Jay, di ba kanina nag-ikot ka rin before kayo pumunta dun sa basement? Parang nakita ko sa post na nakarating yung mga police doon sa garden ng baga maliit na farm ng KOJC. Pakikwento kung ano yung nakita nila doon kasi sa picture parang nagsusundot-sundot lang ng kahoy yung yung mga police diyan eh. Ang story doon, Almar, Ina, may heartbeat sa gulayan. Heartbeat Sa din ang maisan. ano nila, ang excuse na naman nila. Kakaiba. Heartbeat. Dahil kasi yung bakanting lote na yon kung saan itatayo ang Q Palace, adjacent yun ng KOGC hangar. Bakante nga, matataba ang lupa sa ating compound, and to help augment our food supply, tinaniman ng mga mais, ng mga okra, ng mga munggo, mga gulay ba, mga gulayng maririnig natin sa awiting bahay kubo. Dahil nga sa matinding imahinasyon ng Philippine National Police at kanilang pagdududa na yun daw ang lote na yun, dahil may mga boulder doon may mga poste doon para mga pundasyon, para nga inihanda para sa building o edifice na itatayo doon soon. So may mga may mga semento doon, may malalaking bolt. Pinagdudahan nila yun na meron daw yung bunker sa ilalim dahil yun ay adjacent mismo sa KOJC Kingdom. Matatawa ka kasi kung intelligence ang pag-uusapan, intelligence report, walang intelligence ang report na kanila natatanggap dahil sila mismo doon sa gulayan naghahanap ng heartbeat. Almar, Ina. Parang sa kanina din sa tubo, kung tama yung information na kuha namin, pinapakinggan din yung heartbeat sa tubo. Pati nga sa septic tank, Almar. Pati nga sa septic tank, isinusundan nila yung heartbeat. Alam mo yun, demoralize masyado ang PNP. Kasi pag sinabi mong PNP, matalino, matitikas, upholding the rule of law. Pero sa nangyayari ngayon, Pinagtatawanan sila mismo ang gumagawa ng dahilan na sila pagtawanan ng taong bayan. Lalo na yung sinabi ni Torre kanina na wala daw halong politika. Naku, basang-basa ng taong bayan ang mga nangyayari ngayon, Ina at Almar. Pero ngayon, kahit may mga police presence sa ating harapan, maaninag mo pa rin yung simoy na kapayapaan sa ating mga puso. No? Dahil unti-unti na nating natatanggap na, alam mo, in our perspective na kahit nandyan may yung mga pulis, wala naman tayong masamang ginagawa at wala tayong tinatago, tuloy pa rin ang ating mga activities, tuloy pa rin ang buhay. Pero yun nga, sa kanilang ginagawa ngayon, hindi KOJC ang nasisira, hindi pangalan ni Pastor, ating mahal na Pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy ang nasisira, pangalan ng Philippine National Police. Almar, Ina.